Hello guys, so welcome back sa aking channel. So ngayon ang pag-uusapan natin is paano gagawa ng CRUD using front-end Vue.js 3 and Vuex state management and Axios HTTP request. So now ang back-end na gagamitin natin dito is Laravel 10. So try naman natin to add. Okay. Then save. Okay, so na-save yung ating na-add na data. Tapos try natin to edit. Okay, then update. Okay. Then click natin yung delete. Then yes. Okay. So na-delete na yung data. Okay, so ang ginagamit ko pala dito na database is MySQL. So ito yung aking database sa DB employee. Okay, so dito nakalagay yung mga data. Okay? So since nakagawa na ako ng front end dito, so kapag hindi ka pa marunong gumawa ng front end, so pwede mong tignan yung part 1 ng ating video. Nasa description lang yung link. And so ngayon, ang gagawin muna natin ngayon is gagawa tayo ng back end. Type natin dito is Laravel. Then, Laravel. Okay, punta lang tayo sa baba. Okay? Okay, so ito yung lalagay mo sa yung terminal which is Composer Create Project, Laravel, then example app. Ito yung name ng yung folder. Okay? So, una mong gagawin is mag-install ka muna ng Composer. So, kapag wala ka bang Composer, click mo lang tong Composer. Then, click mo yung download. Then, click mo tong Composer setup.exe. Tapos, i-download mo sa yung computer. And then, tapos, i-install mo. Okay? So, after mo ma-install, balik ka dun sa yung Laravel. Okay? So, try natin to create. So, copy lang natin to. Control-C. Then, dito sa ating type lang natin cmd. Una-una natin gagawin is type natin cd desktop, then paste natin to, then enter. Okay, so wait lang tayo. Okay, so tapos na tayo gumawa ng application. Ngayon pupuntahan natin yung ating file na ginawa. Okay, so open natin. Okay, so sunod natin gagawin is gagawa tayo ng database sa ating SQL. Then, click lang natin itong new. Okay, lagay lang natin dito db sample CRUD. Then, click mo yung create. Okay, so nakagawa na tayong database. So, copy ko lang to. And then, paste ko dito sa ating .env. Then, hanapin natin yung database. Okay, then paste natin dito. Okay, next step is punta tayo sa ating terminal. Then, new terminal. Okay, so type natin dito php artisan make migration. So pangalan ng ating table which is create underscore employees. So kayo nang bahala kung anong lalagay nyo dito. So sa aking case is employees yung aking lalagay. Then press nyo yung enter. Okay, so migration created successfully. So click natin yung ating database, then migrations. Okay, so ito yung ginawa natin na table. Okay, okay, so ito yung name ng ating table which is employees. So may nakalagay sa dito na ID and timestamp. So ito yung ating field. So ngayon dadagdagan natin yan ng another field which is name, address at saka mobile. Okay, so type lang natin dito table string. Then yung pangalan ng ating field which is name.
then semicolon, then copy lang natin to, paste, then change lang natin into address, then ito is mobile. So ngayon, ang next step natin gagawin is i-migrate natin itong ating ginawa na table papuntang ating database. So type lang natin dito PHP artisan migrate, then press enter. Okay, so na-migrate na yung ating ginawa na table. So ngayon, pupuntahan natin yung ating database. Okay, so ito yung ating ginawa database kanina, which is DB sample crude. Okay, so ito na yung ating ginawa na table, which is employees. Okay, so wala pa siyang laman. Okay guys, so next natin gagawin is gagawa tayo ng model. So paano gagawa ng model? Okay, so type lang natin dito PHP artisan make model. So yung pangalan ng ating model, which is employee, then press lang natin yung enter. Okay, successfully created yung ating model. So pupuntahan natin yung ating model, click employee, then lagay natin dito is protected table, yung name ng ating table, which is employees, then semicolon. The next is same pa rin, protected primary key is equal to ID. Okay, same pa rin, protected fillable. And then lagay natin dito yung ating name ng ating tatlong field, which is name, address, at mobile, then semicolon. Okay, so para saan ba yung model? Okay, para sa ating data representation, database interaction, at saka validation. Okay guys, so next step natin gagawin is gagawa na tayo ng controller, which is doon natin ilalagay yung ating code sa ating CRUD. Okay, so type lang natin dito PHP make controller, then yung name ng ating controller, which is employee controller. Okay, then enter. Okay, so click lang natin tong HTTP, then controllers, and then yung ating ginawa na controllers, which is employee controllers. Okay, dito natin ilagay yung ating code sa ating CRUD. Okay, maglalagay lang tayo dito ng use na redirect response. So copy lang natin to, then edit natin. Then maglagay din tayo ng response dito, and then tatawagin natin yung model na ating ginawa. So app slash models, which is yung name ng ating models is employee. Okay, then dito naman is gagawa tayo ng public function, and then papangalanan natin siya na index. Then nalagay natin dito employee is equal to employee, double colon, then all, and then return natin siya as JSON format, return response JSON. Okay, so ang gamit ng code na to is ilalabas niya lahat ng mga data sa ating employee. Okay, so next naman is gagawa na naman tayo ng another public function, and then papangalanan natin siyang non-store. Then lagyan natin dito ng request, same pa rin, employee, new employee.
Okay, so kulang pala to ng S. Lagyan natin dito ng S. Then, lagyan natin dito yung ating field name, which is name. Request. Input. Name. Then, same pa rin. Copy lang natin to. Then, change natin to into address. Then, dito naman is address. Then, dito is mobile. Then, lagay natin dito employees. Save. Then, same pa rin. Return natin as a JSON format. So, change lang natin to successfully save. Okay, next naman is gagawa tayo ng public function para sa ating ID. Then, lagyan natin dito is ID. Same pa rin, employees is equal to find ID. Then, return natin siya as JSON format. Okay, next naman is gagawa tayo ng code sa ating update. So, same pa rin, public function update request. Then, lagyan natin dito ng ID. Okay, then copy lang natin to. Then, employees update request all. Return natin siya as a JSON format. So, successfully update. Okay, next naman is yung code sa ating delete. So, same pa rin, public function delete ID. So, copy lang natin to. Then, paste. Then, employees delete. Then, same pa rin, i-return natin siya as JSON format deleted. Okay. Okay, so change pala natin to into destroy. Okay guys, so next natin gagawin is gagawa na tayo ng route sa ating API. Tatawagin natin yung ginawa nating controller, which is employee controller. Okay, so close lang natin to. Then hanapin natin dito yung routes, then API. Then dito naman maglagay tayo dito ng use app http controller. Then tatawagin natin yung ginawa nating controller, which is employee controller. Okay. Then dito naman is gagawa tayo dito ng route. Then lagay natin ito get employee. Then lagay natin dito yung name ng ating controller, which is employee controller. Then plus comma, then index. Okay, so nakalimutan ko pala maglagay ng S dito. Okay, at semicolon. Okay, so ngayon dapat magkatugma yung nilagay mo sa yung employee controller. So okay, tignan natin yung nilagay natin sa ating employee controller kung magkatugma ba sila. Okay, so ito yung code ng ating show all employees. So since yung nilagay mo dito na index, so index din yung ilalagay mo dito. Okay, so next naman is sa ating save. So same pa rin, copy lang natin, then paste natin dito, then change lang natin to into save, and then change natin to into store.
Kasi yung nilagay natin dito is store yung ating public function. Okay? Next naman is yung ating update. So, same pa rin. Change lang natin to into update. Then, syempre, lagyan natin dito ng ID. Then, ito, change natin into update. Okay. Then, next is yung ating delete. So, copy lang natin. Then, paste natin dito. Then, change natin to into delete. Then, dito naman is destroy. Okay. So, since destroy yung nilagay ko dito sa aking public function, dapat destroy din yung ilagay mo dito. Okay. So, nakalimutan ko palang maglagay dito ng slash. At change natin to into post. Then, dito naman, post pa rin. And then, dito is delete. Okay? Okay, so ngayon, iti-test muna natin yung ating ginawa na backend. Okay, so, open muna natin yung ating SQL. Okay, so since naka-open na, then, i-run natin yung ating backend, which is PHP Artisan serve. PHP Artisan serve. Okay, so copy lang natin to. Then, paste natin dito. Then, slash API slash employees. Okay, so gumana na yung ating backend. Okay, so ngayon, iti-test natin yung ating API sa ating Postman. Okay, so try natin sa ating Postman. So kapag wala pa kayong Postman, so mag-install lang kayo sa inyong computer. So para saan ba ginagamit yung Postman? Ginagamit ito para sa mga para ma-test yung ating API kung gumagana ba siya. Okay, so click lang natin tong plus sign. Then gawa tayo ng new collections. Lagay natin dito sample crude. Then mag-add tayo ng bagong request. Okay, so ngayon papangalanan natin siyang employees. Then dito natin i-paste yung ating API. So slash API slash employees. Then try natin to send. Okay, so gumana yung ating show all employees. Then next naman is yung API sa ating save. So then change lang natin to into post. Then lagyan natin siya ng form data, which is name, address, and mobile. Then lagyan natin ng pangalan. Then dito, okay, so try natin to send. Okay, so save successfully. Then ngayon pupunta tayo sa ating database. So tignan natin doon. Okay, so nakalagay na dito yung kanyang name, address, at saka yung mobile. Okay, next naman is try naman natin yung update. So update, then slash, at saka yung ID ng ating bagong nilagay dito, which is 9 yung ID niya, then 9 din yung ilagay mo dito. Okay, so same pa rin, post yung ilagay mo dito kasi post yung nilagay ko sa aking route. Then try natin to send again. Okay, successfully update. Then next is yung ating delete. Then change natin to into delete kasi delete yung nilagay natin sa ating route. So try natin, dapat ma-delete yung number 9 na ID, which is ito. Then click natin yung send. Okay, so deleted. So try natin, refresh.
Okay, so nawala na yung number 9 na ID. Okay, so ngayon, alam na natin na gumagana yung ating back end. Okay, so let's proceed sa ating front end. Okay, so open ko muna yung aking ginawa na front end, which is sample crude. Okay, ito yung aking ginawa na front end. So kapag hindi ka pa marunong gumawa nito, mas maiging tignan mo muna yung part 1 ng aking video. Okay? So, unang-una natin gagawin is syempre mag-install muna tayo ng Vuex at saka Axios. So, type na natin dito is npm install Vuex Axios. Then, enter. Okay, so wait na natin yan ng loading. Okay, so ngayon, gagawa tayo dito ng folder na store sa ating source. Right click lang natin. Then new folder. So type natin dito store. Then enter. Okay, sa loob ng store, lagyan natin dito ng file na users.js. Enter. Okay, dito natin nilalagay yung ating... Okay, so dyan natin nilalagay yung ating state, map getters, map action, at saka mutations. So, unang-una natin nilalagay ito is import Axios from Axios. The next is gawa tayo dito ng state. Then, nalagay natin dito is users. Then, dito naman is user. Next is gagawa tayo ng getters. Then, lagyan natin dito ng get users. Then, tatawagin natin yung state na nilagay natin kanina. Then, return state.users. Okay, so wala pala tong S dito. The next is get user. Then, same pa rin. Tatawagin natin yung state. Then, return state user. Next is yung ating mutation. Mutations. Set users state payload. Then, state users is equal to payload. Then, dito naman sa baba, lagay din na tayo dito ng set use state payload. Then, state dot user is equal to payload. Okay, para saan ba yung getters? So, ang getters is para din siyang computed properties. Okay, so ginagamit siya para ma-access yung data sa loob ng store. So, next is mutation. So, para saan ba tong mutations? Okay, para sa ating synchronous change, direct state change, at traceability. And then next is state. Okay, para saan ba tong state? Okay, para sa ating centralized data, unpredictable state management. And then dito natin sa users ilalagay lahat ng mga data sa ating employees table. And then para saan naman tong payload? Isa siyang term na ginagamit para sa isang data at argument na ipinapasa sa mutations at getters. Okay, so next natin gagawin is gagawa tayo ng actions. Okay, so lagay natin is async, which is the asynchronous. Then, papangalanan natin siyang fetch users. Then, commit. Okay, then
let rest await actions.get. So since get yung nilagay natin sa ating backend, so get din yung ilalagay natin dyan. And then dito natin ilalagay yung ating API. Type na natin http then 127.0.0.1 :8000 then API and employees. Next is maglalagay tayo dito ng commit. Okay, so ilagay natin dito is set users kasi tatawagin natin yung mutations na nilagay natin dito. Nasobrahan pala ito ng M. Okay, then dito sa ilalim naman maglalagay tayo dito ng export default sa ilalim ng ating actions. So namespace, name space true. Then lagay natin itong state. Then actions, getters at mutations. Okay, so review muna natin. Sorry. Wala pala tong S dito. Okay, so next step is gagawa tayo dito sa folder ng store which is index.js kasi tatawagin natin yung users.js. So lagay lang natin dito import and then lagay natin dito create store from Vuex. Next is import users module from users. Lagay tayo ng const store is equal to create store. Then module users, then copy lang natin to, then paste natin dito. Then dito naman maglagay tayo dito ng export default store. Okay, the next is pupuntahan natin yung ating main. Then lagay natin dito import router from router. Next is import store from store. Then maglagay tayo dito sa baba ng .use router. Then dito naman .use store. Okay guys, so next step natin gagawin is i-connect na natin yung ating table from our database to our data table. Okay? So lagyan muna natin ng data yung ating data table. So change na natin to into save. And then change natin to into post. So lagyan natin dito ng data. Okay, so lagyan pa natin ng another data. Then yung address niya is Davao. Then number. Then save. Okay, so puntahan natin yung ating database. Click mo yung employees. Okay, so may dalawa na tayong record dito sa ating employees na table. Okay, so next naman natin gagawin is pupuntahan natin yung ating home. Okay, so delete lang natin yung ating sample data dito. The next step, mag-i-import tayo dito ng map getters at saka map actions. Then from Vuex. Okay, so next is maglalagay tayo dito ng computed. Then lagay natin dito tatlong dot map getters. Then users. Okay, the next is curly brace users colon get users. Then comma dito and then dito naman is comma. Store is users.js, so users din yung ilalagay ko dito. Okay, get users is ito yung sinet natin kanina ng getters. So titignan natin. Okay, so ito yung name ng ating getters which is get user.
Okay, then dito naman is gagawa tayo ng created. Okay, so lagyan natin dito is this dot fetch users. Okay, so ito yung name ng ating actions, which is fetch users. So since fetch users yung nilagay mo dito, so fetch users din yung ilalagay mo dyan. Okay? Okay, lagyan na natin dito ng comma. And then dito naman sa methods, maglalagay tayo dito ng our map actions, users. Then tatawagin natin yung nilagay natin na actions, which is fetch user. So copy lang natin and paste natin dito. And then, okay, so since users yung nilagay natin sa ating computed, so dapat sa yung data table, users din yung ilalagay mo dito. Okay, so try natin to change. So my users. Then dito naman, so copy lang natin to, my users. Then paste natin dito sa ating computed. Okay? And then balik tayo sa ating data table. Okay, so lagay mo nito user.name, user.address, user.mobile because ito yung name ng field sa table. Okay, so ngayon try muna natin i-run yung ating program. So npm run dev. Okay, copy natin to. Then paste natin dito. Okay, so gumana na yung ating data table. Okay, so na-fetch niya yung data galing sa ating database. Okay. Okay, so next naman is lalagyan na natin ng code yung ating add data, which is ito. So dapat pag na-click mo yung save, dapat mapupunta dito yung data. Okay, puntahan muna natin yung ating users.js. Okay, then copy lang natin to. Ngayon gagawa tayo ng panibagong function, which is yung ating save. Okay, then change lang natin to into save. Then dito naman is tatanggalin lang natin tong s dito. And then change natin to into registration. Okay. Then lagyan natin dito ng payload. Then dito naman is payload din. Okay, then dito naman is change lang natin to into post. Then puntahan natin yung ating home. And then hahanapin natin yung tatlong text box, which is yung name, address at saka mobile. Okay, so ito na sila. So ngayon lagyan lang natin dito ng vModel. Okay, vModel. Lagyan natin dito name. So copy lang natin to, paste natin dito, then change natin to into address. Then dito naman is mobile. Okay, then punta tayo sa ating methods. Lagyan natin dito ng map actions, then change lang natin to into registration kasi registration yung name ng ating action dito. Okay? Then tatawagin natin siyang register. Then lagay natin dito let data is equal to new form data. Then data.append name, which is yung name ng ating field. Then this.name, which is yung name ng ating vModel sa ating text box. So copy lang natin to, same pa rin yung gagawin, change lang natin to into address, and dito naman is address. Then lagyan na natin ng semicolon sa dulo. Then tatawagin natin yung registration sa ating action. So this dot registration, then data. Lagyan natin ito, this dot name is equal to single quotation. So same pa rin, this dot address
equal to single quotation. Next is this dot mobile. Then this dot fetch users. Then this dot dialog add data is equal to false. Okay, so after niya ma-save sa yung database, so i-clear na yung name, address, at saka mobile. And then tatawagin niya yung fetch user para ma-update sa yung data table. And then dito naman sa this.dialog data is equal to false para ma-close yung dialog. Okay? Okay, so nakalimutan ko pala tong i-change into mobile. Then dito naman is mobile. Then dito is dapat malaki yung D. Okay? And then tatawagin natin yung function na ginawa natin na register. So ilagay natin dito sa ating button, ating add. Okay, dito sa ating save, ilagay natin at click is equal to register. Okay, so try natin kung gumana ba yung ating code. Okay, so puntahan natin yung program. So click natin yung add data. So type lang natin dito James, then yung address niya is Manila, then my number, then click natin yung save. Okay, so gumana yung ating save. Okay, next naman is magko-code na tayo sa ating delete. Okay, so punta muna tayo sa ating users.js, then gawa muna tayo dito ng another function. So paste lang natin. Then change natin into delete item. Then ito naman lagyan natin dito ng ID. Then ito is remove lang natin. Then lagyan natin dito ng delete, which is yung ating API name is delete. Siyempre lagyan natin dito ng ID. And then yung single quotation natin change natin into backtick, kasi kapag hindi siya backtick, hindi siya gana yung code mo sa delete. And then remove mo tong letters. Lagyan natin dito ng slash and change natin to into delete, kasi delete yung nilagay natin sa ating API. Okay, sunod naman is puntahan natin yung ating home. Then dito naman is gagawa tayo ng methods dito sa baba ng ating register. So lagay lang tayo dito ng async as delete. So papangalanan natin siyang delete me id. This dot id to delete is equal to id. This dot dialog visible is equal to true. Okay, so yung function na to is kapag na-click mo yung delete na button, i-execute na niya yung code na to. Ito-true niya yung dialog, ilalabas niya yung dialog at saka ipapasa niya yung ID. Ngayon, i-call niya natin yung ating delete me. Then punta tayo sa ating delete na button. So lagay lang natin ito at click, then paste. Then lagay natin dito user.id para mapasa niya yung ID. Sunod naman is maglagay tayo dito ng map actions sa ating methods, kasi tatawagin natin yung ating nilagay na function. So since nilagay ko dito is delete item din yung ilalagay mo dito. Okay. Okay, so next naman na code is yung code sa ating kapag na-click na yung yes. So same pa rin, papangalanan natin siyang execute action. This dot dialog visible is equal to false. Then await this dot delete item, which is yung name ng ating action dito sa ating map actions. Then lagay natin dito this dot id to delete. Then await this dot fetch users.
Then copy lang natin to, then paste natin sa ating button sa ating yes. Kapag na-click niyo yung yes, i-execute niya yung code na to. So at click lang tayo, at click is equal to, then paste natin to. Okay? So yung code na to, kapag na-click niya yung yes, automatic na magko-close yung ating dialog. At ipapasa niya yung ID which is galing dito sa ating delete me. Then after that ma-delete, i-update niya yung ating data table. Okay, so try muna natin kung gumana ba yung ating code. Okay, so magawa tayo nito ng sample. Then delete natin to. Click natin yung delete. Then press natin yung yes. Okay, so na-delete yung ating data. Okay, so wala pang code yung ating no. So lagyan muna natin ng code yung ating no. Kapag na-click niya yung no, so lagyan natin ito at click yung pangalan ng ating dialog which is dialog visible is equal to false. Then try natin. Okay, so next naman natin gagawin is magko-code na tayo sa ating edit. Okay, puntahan natin yung ating data table. Okay, dito sa ating table row, lagyan natin dito ng get data para makuha niya yung data sa isang row. Then dito naman sa ating edit, lagyan natin dito ng at click is equal to edit item, then get data. So copy lang natin to, then paste natin dito. Okay, so ngayon gagawa tayo ng edit item na methods. Then lagay natin yung get data. Then lagyan natin dito ng this dot edited item. Then lagyan natin ng tatlong dot. This dot my users. Then get data. Then lagyan natin dito ng this dot show edit form is equal to true. Then punta tayo sa ating return. Lagyan natin dito ng edited item. Then lagyan natin dito ng ID, null, then name, address, at mobile. Sunod naman is lagyan natin ng vModel yung ating tatlong text box which is ating edit. So lagay natin dito vModel edited item dot name. Then dito naman is address. So same pa rin, copy lang natin to, paste natin dito. Then ito is mobile. Okay. Okay, so galing dito, kukunin niya yung data sa yung table row at ipapasa niya dito sa yung at click. Okay, kapag na-click naman yung edit, is i-execute niya yung code natin which is edit item dito sa ating methods. This dot edited item is equal to dot this my users get data, and then iso-show niya yung show edit form natin. Okay, so tignan natin kung gumana ba yung ating code. Okay, so click natin yung edit. Okay, so na-fetch niya yung data galing sa ating data table. Okay, so sunod naman natin i-code is yung ating update. Okay. Okay, so click ko lang yung users.js natin, then gawa tayo dito ng panibagong actions. Okay, so paste ko lang tong code para mas madali tayo.
Okay, always remember guys, dapat backtick yung gagamitin mo dito, hindi yung single quotation kasi hindi siya gagana kapag yun yung ginagamit mo. Okay? Okay, so yung pangalan ng ating actions is update user. Then nilagay ko dito yung ID, name, address at saka yung mobile para ma-update siya. Then same pa rin yung ating commit is set user, and always remember guys, dapat maglagay tayo dito ng ID. Then dispatch fetch user. Okay, so puntahan natin yung ating home. Then punta tayo sa update na button. Okay, then lagay natin dito at click update item. Then sunod naman is tatawagin natin yung update users sa ating users.js. Ilalagay natin dito sa ating methods. Okay, copy lang natin to, then paste natin. Then tatawagin natin yung update user. Tayo dito ng methods which is update item, yung nilagay natin kanina sa ating button. Okay, so lagyan natin ng try catch. Lagyan natin dito ID, name, mobile, address, mobile is equal to this dot edited item. Await this dot update user ID, name, address at mobile. And lagay natin dito yung ating fetch user para kapag na-update niya yung item, automatic niya yung ilalabas sa data table. Then this dot show edit form is equal to false. This dot edited item pala to, so change lang natin this dot edited item. Okay, so ngayon i-try muna natin yung ating code kung gumana ba siya. So tignan natin. So edit lang natin to. Then lagay natin dito ng 1, then dito naman 1, then 1. Update natin. Okay, so gumana na yung ating code. Okay, so sana marami kayong natutunan at huwag niyong kalimutan i-subscribe yung aking channel para lagi kayong updated sa aking mga tutorial. Okay?